Yes po, muli po isang magandang araw mga kabarangay. Nagsawa po tayo sa kahihintay kung pipirmahan, ibebeto, or magiging laps in tulo. Back to zero lang pala tayo. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay, sumusuporta po sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kayo po ay aking iniimbitahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At muli po, congratulations Sir Dennis Mapa. Nag-text na po sa akin ng LBC at ayon po sa kanya ay natanggap mo na daw po ang aking ipinadala. At muli po, congratulations Sir Dennis Mapa. At haya naman po ang sagot sa atin ni Sir Dennis Mapa. Sir, kararating ko lang sa bahay at nakuha ko na. Maraming salamat sir at natutuwa po ako. Salamat sa bracelet at sing-sing. So maraming salamat naman sir at nagustuhan mo. Thank you po. Yes po mga kabarangay, back to zero po tayo. At yan nga po, bali-balita na kahapon or noong July 14 ay nakarating na sa Office of the President ang kopya po ng ratified bill ng Kongreso at ng Senado. So ibig po sabihin, halimbawa kahapon na lamang, halimbawa July 15, dumating sa Office of the President ito. So start po o ang umpisa po ng 30 days ay yes, siyempre July 15. So ang 1 month nito o isang buwan o 30 days August 15. At kung ang kukwentahin naman po itong sinasabi na working calendar days, working days, ang ibig ko sabihin baka umabot na naman ito ng August 25. Kaya po yung mga nagdarasal na sana ay pirmahan ito ng Pangulo, yes po, may chance pa rin po yan. Dahil nga back to zero, ganun din, may chance din na pwedeng ibito ito ng Pangulo. At may chance din ito, lalo-lalo na umabot sa lapse in tulo o 30 days o 30 calendar days. Mga kabarangay, saganang akin po, akin lamang po ito. Baka nga po para sa akin baka nga po matapos na o tapos na itong SONA ng Pangulo ay hindi pa rin po tapos itong usapin natin dito sa kung matutuloy ba o hindi ang barangay at SK election. Pero sa kasalukuyan po, ang masasabi ko lamang dahil wala pa pong bagong batas, hindi pa talaga gaganap na batas itong ratified bill na ito, ang Korte Suprema po o Supreme Court ruling pa rin po ang nangingibabaw. Ang nakatakda po na halalan ay December 1, 2025 pa rin po. So yes po, balikan po natin yung yung tatlo po na pwedeng mangyari. Ito nga pong pipirmahan ba niya? Ibebeto ba niya? O magiging lapse in tulo ito? O kaya po natin binalikan at ang usaping ito dahil nga po back to zero nga tayo. Pipirmahan, ibebeto, or magiging lapse in tulo na ba? Mga kabarangay, kapag ito po ay hindi ibineto ng Pangulo, hindi po niya ibineto, ito po ay tiyak po na makakarating sa Korte Suprema. So kapag nakarating po yan sa Korte Suprema, ang last touch o ang last decision po ay ang Korte Suprema. Bakit ko po nasabi yan? Kasi nga po, hinihintay lamang po ni Atty. Macalintal na maging Republic Act nga ito. Paano ito magiging Republic Act? Unang-una na po yung pagpirma ng Pangulo. Kapag pinirmahan niya ng Pangulo, Republic Act na, pwede na pong magsumite ng petisyon si Atty. Macalintal. At kung hindi naman niya po ito pinirmahan, ang hinihintay na naman po na mangyayari para maging Republic Act yan ay yung 30 days working days nga or 30 calendar days. So isang buwan po yan o mahigit na isang buwan. Lapse in tulo. Kapag dumating na po sa puntong yan, lapse in tulo na, ay saka lamang po muli pwedeng magpetisyon si Atty. Macalintal o sino pa man pong grupo. So hindi pa po nagtatapos dyan ang usaping ito mga kabarangay. Lalo lamang pong pinahaba ang paghihirap po. Paghihirap ng mga pinaasa o yung mga umaasa o itong mga gustong atat na daw na humabol
sino man po pinahaba ang paghihirap only in the Philippines. So, ayan po. At kagaya nga po na nasabi ko, pinahaba po ang paghihirap ni Juan de la Cruz sa usaping ito. At meron na nga ba o magkakaroon na nga po ba ng linaw sa July 28 sa zona ng Pangulo? Mababanggit kaya ito, mga kabarangay? Mariresolve na po ba kaya ito? Ito po kaya ay malalaman na natin nga sa July 28 sa kanyang zona o sa zona po ng Pangulo. So, kagaya po ng nabanggit ko kanina ako po ay duda na baka tapos na nga ang zona ay hindi pa rin tapos ang usaping ito, mga kabarangay. So, antabayan na po natin ang mga magiging kaganapan ng usaping ito. Ang aking paalala lamang sa mga aspirant, wag ninyong gawing hadlang ang mga usaping ito o yung wala pang linaw kung tuloy o hindi ang halalan para kayo ay mawala ng pag-asa. Pakilala na kayo, maglakad-lakad na kayo. Sayang ang panahon dahil mas malamang sa alamang na ang masusunod po ay ang ruling po ng Korte Suprema. Dahil yan ang umiiral na batas. Dahil yan ang nasa batas. At kagaya ng lagi ko pong sinasabi na talagang mahirap po na makalusot. Yan dahil may gusot. Kasi kung makakalusot lang yan, mga kabarangay, noon pa dapat yan. Before midterm election, kung gusto nilang maipasa yan, kung talagang may lusot yan, dapat pinasan nila or nakalusot na. O baka batas na sana ngayon yan. Kaya lang alam nila talagang mahirap po na lumusot. Kagaya niya, nakita ninyo, halos 1 month po. Opo, mga kabarangay, halos 1 buwan po o mahigit 1 buwan, matapos po nila itong mapagkaisahan, maaprubahan sa Bicameral Conference Committee, ngayon lamang po or kahapon lang po daw naipadala o dumating sa Office of the President ang kopya nito. Totoo po kaya? Ang tanong ay totoo kaya na nandun na nga kaya? Naipasa na nga kaya? Mga kabarangay, kung atin pong iisipin, isipin nga po natin 1 buwan halos matapos maipasa saka lamang nila ipinadala. Ano po ang naiisip ninyo? Bakit po na-delay? Ano ang ginawa nila doon sa kopya sa loob po ng halos 1 buwan? Mga kabarangay, yan po ang sinasabi ko po sa inyo na talagang iniisip nila, pinag-aaralan nila paano yan makakalusot. Mahirap po kasing palusutin. Ang ibig sabihin yan, mga barangay, ay gumagawa po sila ng paraan or iniisip nila na ano ba yung pwede nilang gagawin para nga yan ay makalusot. Pinag-aaralan po nilang mabuti. Kasi nga, napakakitid, napakasikip po ng dadaanan ng ratified bill na yan para yan po ay maging sangganap na batas. Para sa akin po, choksagi, malayo po. Hindi po yan makakalusot. Sa Korte Suprema, tuloy ang halalan sa December 1, 2025.